Hi ma'am, I'm sa Manuel Pangasinan. I'm 20 years old, currently taking base EE ma'am. And magmahal ako sa mga instructor ma'am. Yan lang. Mahal lang ha, pero huwag kang magmamahal ng instructor, lalo na kapag may asawa, okay? Minsan, napapaisip tayo kung paano nga ba magmahal ng teacher. Hindi lang ito tungkol sa crush na parang high school rom-com. Pwede itong pagpapakita ng respeto, appreciation, o yung tipong totoo kang humahanga sa kanila bilang tao. Pero paano nga ba iyon pinapakita, lalong-lalo na kung isa kang estudyante? Una sa lahat, mahalaga ang pangunawa sa maraming klase ng pagmamahal dahil hindi lahat ay romantic. Ayon sa psychology, may tinatawag na types of love na ang ilan dito ay applicable sa relasyon sa teachers. Una ay yung tinatawag na admiration. Ito yung paghanga sa teacher dahil sa kanyang talino, sa kanyang sipag at malasakit sa estudyante. Ikalawa ay ang respeto. Yung selfless love, yung pinapakita mo na mahalaga siya, ina-appreciate mo siya nang walang kapalit, na hindi mo naman kailangan ng pabor sa kanya. Crush. Maminin mo ba? Ito yung napapansin mo kung paano siya magturo, paano siya ngumiti, at paano siya magalit. Crush nga, di ba? Kung mahal mo ang teacher mo, kahit anong klaseng pagmamahal yan, paano mo ipapakita ng tama? Una, dapat maging responsable sa klase. Para sa isang teacher, wala nang mas nakapagbibigay sa kanya ng kasiyahan kundi yung makita kang marunong kang makisama, nakikinig ka at nag-e-effort kang matuto. Ikalawa, ipakita ang appreciation. Yung simpleng, thank you po ma'am, thank you po sir, o handwritten note. Malaki ng impact yun sa kanila. Ikatlo, iwasang magparamdam ng romantic feelings sa hindi tamang paraan. Kung may crush ka sa teacher mo, normal yan. Pero tandaan, may ethical boundaries sila na dapat igalang. Huwag mo siyang ilagay sa alanganin dahil lang sa panliligaw mo o pagpapakita mo na crush mo o gusto mo siya. Ikaapat, huwag mong gawing teacher's pet ang iyong sarili. Huwag mo siyang imaniobra o kontrolin para ikaw ang maging favorite niya. Tinatawag kasing teacher's pet, ikaw yung ibigyan niya ng kakaibang atensyon o pabor sa lahat ng kanyang mga estudyante. Hindi tama yun. Kalima, suportahan ang mission nila. Teachers dedicate their lives to education. Minsan, simpleng pagsisikap mo na matuto ay sapat ng pasasalamat sa kanyang effort. Ayon sa studies, may epekto ang isang mabuting teacher-student relationship sa mental health at success ng isang estudyante. Ang mga teachers na supportive at nagbibigay ng encouragement ay nakakatulong sa self-esteem ng estudyante niya. Pero, may linya na dapat hindi tawirin. Kaya ang tamang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal ay sa pamamagitan ng respeto, appreciation, at pasasalamat, hindi ng sobra-sobrang attachment na maaaring makasama sa parehong student at teacher. So kung may teacher kang hinahangaan, huwag matakot ipakita yon sa tamang paraan. Kasi minsan, isang estudyanteng nagpapahalaga lang sa kanila ang kailangan para ma-inspire silang ipagpatuloy ang ginagawa nila. Ang tanong, sino ang pinaka-unforgettable na teacher mo? At bakit? Maaari mong i-share sa ibaba, i-comment yan, at pwede nating pag-usapan. Susunod na pag-uusapan natin, paano naman kung hindi ka na estudyante? Tapos na in love ka sa isang teacher. Paano kung ang taong gusto mo ay isang teacher pero ikaw ay nasa ibang mundo?
Hindi ibang multiverse ha. Kumbaga magkaiba yung nakagisnan ninyong dalawa. Magkaiba yung mga nasa paligid ninyo o yung field ninyo. Yan ang ating susunod na pag-uusapan. Una, kailangan mong igalang ang trabaho niya. Kasi ang pagiging guro ay hindi lang trabaho. Ito ay isang bokasyon. Ibig sabihin, hindi mo dapat ilagay ang taong mahal mo na teacher sa alanganin o gawing hadlang ang feelings mo sa ginagawa niya. Kundi dapat suportahan mo siya sa passion niya, hindi hadlangan. Ikalawa, huwag mong madaliin ang mga bagay-bagay. Ang mga guro ay sanay sa professional boundaries, lalo na kung sanay silang inilalagay sa pedestal ng mga estudyante. Kung gusto mong ipakita ang nararamdaman mo, gawin ito ng dahan-dahan. Magsimula bilang magkaibigan. Pag nagkukwento siya, makinig ka. At huwag pilitin kung hindi pa siya handa. Ikatlo, maging maginoo o magalang sa pagsuyo. Hindi porke gusto mo ang isang teacher, dapat ka nang umakto na parang estudyante niya. Hindi ito crush na high school style. Kung gusto mong ipakita ang interest mo, gawin ito sa mature at respectful na paraan. Simpleng pangungumusta, pag-alok ng tulong o pagiging supportive sa mga adhikain niya ay magandang simula. Ikaapat, alamin kung mutual ang feelings ninyo. Huwag basta ipilit ang nararamdaman mo. Tanungin ang sarili, gusto rin ba niya ako? O baka friendly lang talaga siya bilang isang mabuting guro? Mahalaga ang self-awareness para hindi ka masaktan sa bandang huli. Ikalima, kung papasok ka sa relasyon, dapat open ka at honest. Kung mutual ang feelings ninyo at pareho kayong nasa tamang estado ng buhay, bakit hindi? Pero mahalagang maging open sa expectations, lalo na dahil ang pagiging teacher ay isang demanding na trabaho. Handa ka pang tanggapin na may panahon na mas nauuna ang students niya kaysa sayo. Handa ka bang suportahan siya sa hirap at ginhawa? Ang pagmamahal sa isang teacher ay may kasamang malaking paggalang, hindi lang sa kanya bilang tao, kundi sa kanyang passion bilang guro. Kung tunay mo siyang mahal, hindi ito dapat maging hadlang upang maipakita niya kung sino at ano talaga siya, kundi maging supportive ka para sa kung ano ang ginagawa niya. Tanong, nagkaroon ka na ba ng crush o nagmahal ka na ba ng isang teacher? Paano mo hinarap ang feelings na yon? Paki-share sa baba, i-comment, at paki-like na rin ang video. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel na ito, pakisuyong i-click or i-tap ang subscribe button. Maraming salamat at hanggang sa muli.